Maraming teorya ng sabwata tungkol sa iba't ibang paksa ang kumakalat sa internet. May ilang tao na naniniwala na ang mga gobyerno sa buong mundo ay sinusubukang pabilisin ang katapusan ng mundo. May naniniwala ring hindi totoo nangyari ang paglapag sa buwan. May mga sikat na pinalitan daw ng mga kamuhang-kamuha nila at iba pa. Numero 10. Ilan sa pinakakakaibang teorya ng sabwatan ang nagsasabing hindi umiiral ang buwan, hindi totoong lugar ang Australia, at lahat ng bato ay malambot hanggang mahawakan. Maraming tao ang hindi pinapansin ang ganitong teorya, ngunit may isang teorya ang naging usap-usapan nitong mga buwan dahil sa social media posts na nagsasabing panandaliang mawawala ang grabidad ng daigdig sa 2026. Nagsimulang kumalat ang tsismis sa internet noong unang bahagi ng 2026 nang may isang tao na nagsimulang magmungkahi na titigil daw ang ating gravity sa loob ng humigit kumulang 7 segundo sa ika-12 ng Agosto at na ang pangyayaring ito ay magdudulot ng malalalang epekto para sa ating lahat. Ayon sa mga post, isang lihim na dokumento ng NASA na pinamagatang Project Anchor ang na-leak sa media noong Nobyembre ng 2024. Naglalaman ito ng patunay na alam ng ahensya ang tungkol sa pangyayaring ito at na sila ay gumagawa ng paghahanda para sa partikular na petsang iyon. Nagpost ang isang Instagram user ng video sa profile niya na may lalaking nakaupo sa loob ng kotse. Ayon sa teksto, sa Agosto 12, 2026, mawawala ra ang grabidad ng mundo ng 7 segundo. Alam ito ng NASA at naghahanda sila, ngunit di sinasabi ang dahilan. Ayon sa teksto, mawawala ang grabidad sa loob ng 7.3 segundo, kaya magdudulot ito ng sakuna na posibleng ikamatay ng 40 hanggang 60 milyong tao. Sabi nila, anumang bagay na hindi nakasiguro sa lupa ay lulutang pataas at pagkatapos ng 7 segundo, babagsak uli sa lupa. Dahil dito, naniniwala sila na maraming tao ang lulutang pataas sa hangin at pagkatapos ay mamamatay dahil sa pagbagsak o dahil sa malalaking bagay na babagsak sa kanila. Sinabi rin nila na karamihan sa mga bagay ay aabot ng 65 talampakan sa ere at magdudulot ng takot sa buong mundo. Isa pang gumagamit ang nagsabi na ang Project Anchor ay may budget na humigit kumulang $89 bilyong at matagal na raw itong pinagtatrabahuhan ng NASA sa loob ng ilang taon. May mungkahi na nais ng ahensya na magsagawa ng eksperimento para malaman kung mabubuhay tayo ng walang grabidad sa loob ng 7 segundo. May ilan na nagsabi na ang magiging resulta ng ganitong anomalya sa grabidad ay hindi bababa sa 10 taon ng muling pagtatayo matapos ang pagbagsak ng ekonomiya. At kailangan nating simulan ang muling pagbubuo ng ating mga komunidad. Dahil halos lahat ng infrastruktura sa mundo ay matinding masisira o tuluyang mawawasak. Alam na magkakaroon ng solar eclipse sa ika-12 ng Agosto 2026. Ngunit hindi pa tiyak kung gagamitin ito ng mga naniniwala sa mga sabwatan bilang palatandaan na may mas masama pang mangyayari sa parehong petsa. Ibang eksperto na ang nagsalita at tiniyak sa publiko na mananatiling normal ang grabidad sa araw na iyon at wala nang kailangang gawing espesyal na paghahanda dahil ang teorya ay gawa-gawa lamang at hindi totoo. Bilang siyam. Narinig na natin ang iba't ibang paranormal na teorya ng sabwatan. Gaya ng sikat na tao raw ay demonyo at mga multong sumusunod sa isang tao at kumagambala sa kanya habang buhay. May mga lugar sa mundo na nagsisilbing portal papunta sa ibang realidad. May teorya ring tutuong umiiral ang Necronomicon, isang katang-isip na aklat ni H.P. Lovecraft. At sinusubukan niyang ibahagi sa atin ang mga sikreto ng okulto ng hindi lantaran. Si Lovecraft na nabuhay mula 1,800 at 90 hanggang 1,900 at 37 ay naging kilala dahil sa kanyang kakaibang mga maikling kwento, tula, nobela at sanaysay. Karamihan dito ay may mga elementong supernatural at mga nilalang na hindi pangkaraniwan, tulad ng Cthulhu na lumitaw sa kanyang kwento na The Call of Cthulhu, na siya ring pamagat ng isang kanta ng heavy metal band na Metallica. Unang lumitaw ang nilalang noong 1928 at inilalarawan ito na may ulo na parang pugita.
Mukha na natatakpan ng mga galamay, katawan na parang goma at may mga kaliskis at mahahaba at makitid na pakpak sa likod. Dandang talampakan ang taas nito at may mga braso at binti na parang tao. Sa loob ng mga siglo, natulog si Cthulhu sa lumubog na Rilya sa karagatang Pasipiko. Kapag tama ang ayos ng mga bituin, nagigising ang nilalang at nagkakagulo. Tinatamaan ng matinding sakuna ang mundo at halos malipol ang sangkatauhan. Ang Necronomicon ay bahagi ng mitolohiya ni Cthulhu at ayon kay Lovecraft, nakuha niya ang ideya at pangalan ng aklat habang nananaginip. Tinatawag din itong Book of the Dead at unang binanggit ni Lovecraft sa kwentong The Hound. Ayon kay Lovecraft, orihinal na tinawag ang aklat na Al-Azif, isang Arabing salita para sa tunog ng ilang insektong naririnig sa gabi, na sinasabing kahawig ng sigaw ng mga demonyo. Ang may akta ng aklat ay isang kalahating baliw na Arabe na si Abdul al-Zarad na sumasamba kina Yog-Sothoth at Cthulhu, mga nilika ni Lovecraft. Pumanaw siya noong 738 matapos atakihin ng dambuhalang nilalang sa misteryosong mga pangyayari. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, pinag-aralan ng mga pilosopo ang aklat at noong 950, isinalin ito sa wikang Griego kung kailan ito tinawag na Necronomicon. Hindi gaanong kilala ang itsura ng aklat, pero ayon kay Lovecraft, ito ay nakabalot sa katad at nakasarado gamit ang ilang metal na pangkabit. Makikita sa aklat ang koleksyon ng ipinagbabawal na kaalaman, gaya ng mga orasyon, ritual at impormasyon tungkol sa mga sinaunang nilalang tulad ni Cthulhu. Ngunit hindi basta-basta kahit sino ay maaring magbukas at magbasa nito. Ayon sa sabi, ang magbabasa ng teksto ay malalaman ang kakilakilabot na katotohanan tungkol sa realidad at mababaliw matapos matuklasan ito. Sino mang makabasa ng aklat ay magkakaroon ng kapanyarihang tawagin ang mga nakakatakot at dambuhalang nilalang na maaring magwasak ng mundo. Maari itong gamitin upang magbukas ng mga portal papunta sa ibang mga mundo, magsagawa ng madidilim at ipinagbabawal ng mga ritual ng mahika, at ibunyag ang katotohanan tungkol sa realidad. Na lahat ng ating nalalaman at nakikita ay hindi lang nilikha, kundi kontrolado pa rin ng mga sinaunang nilalang na patuloy umiiral. Ang Necronomicon ay isang katang-isip na aklat na likha ni Lovecraft. Marami ang naniniwalang totoo may ganitong teksto at hinihintay na lang magamit ito ng isang tao na magdudulot ng kaguluhan sa mundo. Bilang 8. Si Edgar Allan Poe ay kinikilalang isa sa pinakamahusay na manunulat sa kasaysayan. Bagamat hindi para sa lahat ang kanyang mga kwento at tula dahil sa madilim na tema, hindi maikakaila na bihasa siya sa sining at pag-uusapan pa ang kanyang mga gawa sa maraming dekada. Ang kanyang pinakatanyag na obra, The Raven, ay nagsasalaysay ng kwento ng isang lalaki na nakarinig ng katok sa kanyang pintuan na labis niyang ikinatakot dahil gabi na noon. Pagbukas niya ng pinto, sinadubong siya ng uwak na paulit-ulit siyang pinahirapan sa litang Nevermore. Tinagurian din siyang ama ng detective genre dahil ang kwento niyang Murders in the Rue Morgue ay tungkol sa krimeng naganap sa nakakandadong silid na nilutas ng amateur detective na si C. August Dupin matapos malito ang mga pulis at iba pang sangkot. Ngunit hindi naging madali ang buhay ni Poe. Iniwan ng ama ang pamilya noong 1800 at 11 taon matapos siyang ipanganak. Pagkatapos nagkasakit ng tuberculosis ang ina at namatay makalipas ang 1 taon. Lumipat sila ni Poe at ng kanyang pamilyang umampon sa kanya mula Boston patungong London noong 1815 pero bumalik sa US noong 1820. Nagsilbi siya sa militar at pagkatapos mamatay ang kapatid, sinimulan niya ang karera niya bilang manunulat, ngunit hindi ito nagtagumpay. Masyadong madilim ang kanyang mga gawa para sa karamihan ng tao at matagal bago siya nakapagtaguyod ng maayos na kabuhayan. Namatay ang kanyang asawang si Virginia Eliza Clem Poe noong 1847 dahil sa tuberculosis at siya'y nalugmok sa depresyon na di niya nalampasan. Nakilala siya sa kanyang mga gawa at tinuturing na unang Amerikanong manunulat na nabuhay sa pagsusulat lang. Bagamat maaring nakamit na niya ang tagumpay sa kining napiling propesyon,
Pinaniniwalaan hindi na siya muling naging tunay na masaya matapos ang pagpanaw ng kanyang asawa. At ang kanyang sariling pagpanaw ay nananatiling nababalot sa misteryo na pinaniniwalaan ng ilang mga conspiracy theorist na mas nakakabahala kaysa sa pinalalabas sa atin. Ang araw na tinutukoy ay ika-3 ng Oktubre, 1849. Natagpuan si Poe na halos walang malay sa Baltimore. At ayon sa mga saksi, siya ay labis na balisa at nangangailangan ng tulong. Nakasuot siya ng damit ng iba at paulit-ulit na tinatawag si Reynolds. Hindi kailanman nakilala ang taong iyan at nananatiling hindi alam kung sino ang tinutukoy niya o kung ano ang kaugnayan nila sa masaklap na kalagayan kung saan natagpuan si Poe. Dinala siya sa Washington Medical College at ginamot, ngunit sa huli ay pumanaw dead. Hindi naging malinaw ang isip niya para maipaliwanag ang nangyari o dahilan ng pagkawala ng ilang araw bago siya muling lumitaw na mas masama ang kalagayan. Diyan na pumapasok ang mga conspiracy theory. Itinuan nila sa katotohanang natagpuan si Poe sa kalsada sa labas ng presinto ng botohan habang eleksyon. Naniniwala sila na planado ang kanyang pagkamatay at biktima siya ng kuping, kung saan ang inosente ay kinukuha sa kalsada at pinipilit bumoto ng paulit-ulit matapos painumin ng substansyang nagpapasunod sa kanila. Bagamat hindi pa napatunayan, may mga teoristang naniniwalang ito ang dahilan kung bakit natagpuan si Poe sa ganoong kalagayan at hindi nabigyan ng tamang medical na atensyon na posibleng nakasagip sa kanya noon. Bilang 7. Ayon sa alamat ng Roma, ang lungsod ay tinatag noong ika-21 ng Abril 700 at 53 BC at ang unang hari nito ay si Romulus. May ilang arkeolohikal na ebidensya na natagpuan na may mga nanirahan na sa lugar na iyon noong ika-10 siglo BC at nagsimula silang maglatag ng pundasyon para sa magiging kabisera ng Italia. Ayon sa isang tagapagpalaganap ng teoryang konspirasyon, hindi raw talaga umiral ang lungsod na ikinagalit ng mga arkeologo sa buong mundo na masusing nag-aral sa kasaysayan at gumawa ng mahahalagang tuklas doon sa paglipas ng mga taon. Una, itong lumabas sa profile ng TikToker na nag-angkin na hindi talaga umiral ang lungsod at imbento lang ito ng simbahang Katolika noong mga taong 1500 para paniwalain ang lahat na umiiral ang Roma. Si Donna Dickens ang tinutukoy na tagapagpalaganap ng teoryang konspirasyon. Noong 2021 lang siya nag-post tungkol sa paksa at pagkatapos ay bihira na niya itong pag-usapan. Pagkalipas ng halos 1 taon, muli siyang binatikos ng mga eksperto at eskolar dahil sa bagong mga post niya tungkol sa kanyang pahayag. Pagka-upload ng video, umabot agad ito ng 75,000 views at ibinahagi ng maraming tagasunod ni Donna, kaya nakita rin ng libo-libong iba pa sa iba't ibang plataforma. Ayon sa kanyang post, wala pa natagpuang importanteng artifact na may kultura na halaga mula sa Roma. Walang natuklasang mahalagang dokumento o totoong monumento ng Roma na may kaugnayan sa lungsod. Dagdag niya, ang lungsod ay katang-isip na paghahalo-halo ng mga katutubong kulturang Europeo na pinadaganap ng simbahang Katolika. Dagdag niya, ang kulturang Romano na tinuturo sa paaralan ay hiniram lang mula sa Gresya, Asya, Turkey at Ehipto. Tungkol naman sa mga tanyag na istruktura tulad ng Colosseum at Parthenon, naniniwala siya na hindi maaring gamitin ang mga ito bilang patunay na talagang umiral ang Roma. Dahil hindi pwedeng i-carbon date ang mga batong ginamit, hindi talaga alam ng eksperto ang edad nito. Maaring sabihin ng iba na nakalimutan niya ang tungkol sa maraming sinaunang dokumento ng Roma na natuklasan sa paglipas ng mga taon, pero may sagot din siya para doon. Ayon kay Donna, dahil walang nahanap na orihinal na mga dokumento, pineke umano ito ng mga mong na pinagawa ng simbahan. Sa kabutihan pala, hindi mahirap pabulaanan ang mga pahayag ni Donna na hindi sinaliksik ng mabuti. May mga sinaunang orihinal na manuskritong natagpuan sa Roma. Karamihan ay nakasulat sa Latin at isinulat ng mga kilalang mamamayan noon. Nang lumabas ang mga pahayag na ito, marami ang nagtanong tungkol sa background at ekspertisa ni Donna para makagawa ng ganong konklusyon. Lumabas na dati siyang entertainment journalist na nag-aral ng antropolohiya at kasaysayan at tumigil sa kolehiyo matapos ang 3 taon.
Lubusang pinabulana ng mga eksperto ang kanyang pahayag, ngunit marami pa rin ang naniniwalang nakabatay sa mga katotohanan ang kanyang mga teorya kahit hindi naman ito tama. Numero 6. Ang Stonehenge ay isa sa pinaka-misteryosang monumentong natuklasan. Ang mga pagbanggit tungkol sa monumento nito ay nagsimula pa noong ika-12 siglo. Ngunit ang mga paghuhukay sa lugar ay unang nagsimula lamang noong 1620 sats. Noong 1660 siniyasat ni John Aubrey ang lugar at iminungkahi niyang ang mga Aubrey Holes na ipinangalan sa kanya ay dating templo ng mga Druid. Noong ika-18 siglo, pinag-aralan ni William Stukeley ang monumento at natukoy na ang Stonehenge ay mula pa sa panahon ng Bronze. Noong 1882 ito ay idineklarang isang nakatakdang sinaunang monumento. Kahit maraming pananaliksik sa lugar sa Salisbury Plain, Wiltshire, England, marami pa ring tanong tungkol sa kakaiba at misteryo sa istrukturang ito. Alam natin na sinimula ng Stonehenge mga 5,000 taon na ang nakalipas. Pero walang iniwang palatandaan ang mga nagtayo kung sino sila o ano ang gamit ng lugar. Walang natagpuang tala tungkol sa pagtatayo nito, kaya maraming tsura ang lumalabas tungkol sa layunin at mga nagtayo nito. Isa sa mga unang at kakaibang teorya ang nagsasabing ang malalaking bato ay nilagay doon ng isang higante. Pinaniniwalaan na umaasa ang mga sinaunang historiador sa alamat kapag hindi nila maipaliwanag ang mga bagay, kaya ginamit nilang paliwanag ang higante. Pero ang kakaibang pahayag na ito ay mas lalo pang naging kakatwa. Ayon sa ilang mga historiador noong panahon na yon, inutusan daw ang higante na dalhin ang mga bato sa lugar na yon ni Merlin, ang salamangkero na madalas na inuugnay sa mga alamat ni Haring Arthur. Isa pa, at marahil ang pinakakaraniwang teorya, ay itinayo ito ng mga extraterrestrial na bumisita sa daigdig libo-libong taon na ang nakaraan. May naniniwala ring nagbigay lang sila ng teknolohiya sa mga tao ron para mailipat ang mga bato, ngunit nawala na ito sa pagdaan ng panahon. Sikat sa mga naniniwala sa conspiracy theory ang ideya na itinayo ito ng mga sinaunang Druid. Ayon sa teorya, ginamit ang monumento para sambahin ang mga Diyos-Diyosa. Pero ang mga unang Druid ay lumitaw 2,000 taon matapos maitayo ang Stonehenge. Kaya karamihan sa mga eksperto ay itinakwil na ang teoryang iyon. Meron ding teorya na ginamit ito ng mga musikero noong sinaunang panahon. Pinag-aralan ng mga mananaliksik ang komposisyon ng mga bato at natuklasan na kapag tinapik ang ilang bahagi ng mga bluestone monolith, tumutunog ito parang tambo. Ngunit may kakulangan ang teoryang ito dahil mahirap paniwalaan na may magdadala ng sobrang bigat at laki ng mga bato na napakalayo para lang gumawa ng magarbong halos di gumaganang drum kit. May ilan ding naniniwalang walang saysay ang Stonehenge at ginawa lang ito ng 2 sinaunang taong yungib na walang magawa. Wala silang ibang ginagawa kundi magpalipas ng oras at naisipan lang nilang magpatong-patong ng mga bato. Bagamat ang mga naniniwala sa teoryang ito ay hindi maipaliwanag kung paano ito nagawa. Ayon sa mga eksperto na nag-aral sa lugar, kabilang sa mga pinakamakatotohanan teorya, ang paggamit sa Stonehenge bilang isang templo, isang libingan at isang astronomical na kalendaryo. Tinanggap ito ng karamihan sa mga eskolar at walang duda na marami pang teorya tungkol sa Stonehenge ang nalitaw sa mga susunod na taon na tiyak na magiging kasing kakaiba ng inaasahan. Bilang 5. Project Bluebeam, hindi dapat ipagkamali sa Project Blue Book na tumutukoy sa pag-aaral ng UFO sightings, ay may mga bahagi rin tungkol sa mga extraterrestrial. Ayon sa mga naniniwala sa conspiracy theory, kasama rin daw ang relihiyon at masamang plano ng mga gobyerno sa mundo. Ang teoryang ito ay nagsimula noong dekada 90 nang ipakilala ito ng Canadian na mamamahayag na si Sergey Monast. Sinabi niya na pinangungunahan ng NASA ang operasyon para magtatag ng relihiyong New Age gamit ang holographic na imahe at pagmamanipula ng isipan kahit hindi niya ibinunyag ang pinagkunan. Ipinahayag niya na ang proyekto ay isa sa gawa sa 4 na yugto. Ang una ay kinasasangkutan ng mga lindol na magaganap sa iba't ibang panig ng mundo, ngunit hindi ito mga karaniwang lindol. Ang mga ito ay lilikhen ng parehong mga gobyerno na may isang napakatiyak na layunin sa isip.
Pagkatapos ng lindol, magsisimulang magtuklas ang mga arkeologo sa bagong lantad na lupa. Ang mga ito ay magdudulot ng pagdududa sa ating pagkaunawa sa relihiyon at kasaysayan. At maraming tao ang magsisimulang sumunod sa nabanggit na New Age na relihiyon sa halip. Pagkatapos, gagamitin ang teknolohiya para magprojekto ng holographic na imahe ng mga Diyos sa langit na makikita ng lahat. Magdudulot ito ng paniniwala sa maraming tao na nakasaksi sila ng isang makabuluhang pangyayari at kailangan nilang sumunod sa bagong relihiyong ito. Kasunod na hakbang ay paniwalain ang mga tao na may nakikipag-usap sa kanila sa paraan telepatiko. Makakamit ito gamit ang mababang frequency ng alon na ayon kay Monast ay magdudulot ng ilusyon ng mga tinig na kumakausap sa kanila sa kanilang isipan. Sa huli, ang ika-4 na yugto ay tumutukoy sa paglitaw ng figurang kahawig ni Jesus, isang tagapagligtas na biglang nilitaw sa daigdig at hihikayatin ang buong mundo na lumipat sa iisang pamahalaan at iisang relihiyon. Sa puntong iyon, marami ang naniniwalag may holographic tech na ang US military na kaya nilang gamitin para mandinan ng iba. May nagsasabi pa na ang langit ay malaking screen lang at ang tanaw natin sa itaas ay ilusyon lang. Sabi ni Monast, gagamitin ng NASA ang teknolohiyang ito para magsagawa ng peking pananalakay ng mga aliens sa daigdig at madali raw maludoko ang mga tao sa kanilang nakikita. Itinuturing ng mga naniniwala sa conspiracy theory na kahina-hinala ang pagkamatay ni Monast. Ayon sa record, namatay siya sa atake sa puso, pero naniniwala ang iba na tama ang kanyang teorya at pinatahimik siya ng gobyerno bago pa niya maisiwalat ang iba pang detalye tungkol sa kanilang masamang plano. Bago pa niya maisiwalat ang iba pang detalye ng kanilang masamang plano na sakupin ang mundo. Sa paglipas ng mga taon, isinama na rin ang HARP, SpaceX at iba pang ahensya sa patuloy na umuunlad na teorya nito. Ang pagunlad ng AI ay lalo pang nagpapalakas sa paniniwala nilang niloloko tayo. Madali para sa mga eksperto balewalain ang ganitong pahayag. Walang ebidensyang naipakita kailanman para suportahan ang kanyang mga pahayag at karaniwang tinatanggap na siya ay puro haka-haka lamang at ipinapasa ang kanyang mga opinyon bilang katotohanan. Wala ring umiiraw na holographic na teknolohiya tulad ng nasa teorya niya dahil walang gobyerno na kayang magpakadat ng video ng alien invasion sa buong mundo ng sabay-sabay. Napatunayan ng mali ang teoryang ito dahil ilang ulit na ring hinulaan ang petsa ng pangyayari pero walang naganap na alien invasion. Walang bagong kaayusan sa mundo at malaya pa rin tayong pumili ng relihiyon sa karamihan ng bansa. Pang-apat, natutunan natin sa heograpiya na ang lindol ay dulot ng biglaang paglabas ng enerhiya sa fault line. Kadalasan dahil sa paggalaw ng tectonic plate. Pero kahit itong simpleng kaalaman ay hindi tinatanggap ng ilang naniniwala sa conspiracy theory. Isang kleriko mula Iran ang tumutol sa kaalamang ito at naging sentro ng usap-usapan noong 2010 dahil sa kanyang kakaiba at kontrobersyal na pahayag tungkol sa likas na fenomenong ito. Karaniwan ang mga lindol sa Iran dahil mas madalas itong makaranas ng lindol kumpara sa karamihan ng ibang mga bansa taon-taon. Noon, sinabi ni Pangulong Mahmoud Ahmadinejad na posibleng tamaan ng malakas na lindol ang Tehran at iminungkahing lumipat sa mas ligtas na lugar ang 12 milyong residente. Nakakatawa ang pahayag na ito dahil mahirap ilipat ang maraming tao at siguradong marami ang tatanggi umalis sa kanilang tahanan dahil lang sa takot at hula ng isang tao. Mas kapani-paniwala ang pahayag ni Ahmadinejad kaysa kay Qasim Siddiqui. Nag-udyok ng matinding galit sa buong mundo si Siddiqui nang sabihin niyang hindi pala likas na sakuna ang mga lindol, kundi dulot umano ng hindi wastong pananamit ng mga babae. Sinisirin niya ang mga babaeng nangangalunya, pati na ang mga babaeng sa sarili niyang salita, sumisira sa kanilang puri at ang naglalayo sa mga lalaki sa tamang landas. Ang kanyang mga pahayag ay halos tiyak na labis na reaksyon sa katotohanang maraming kabataan babae sa Iran ang tumangging sumunod sa mga alituntunin ng Islam tungkol sa pananamit na nagbabawal sa kanila na ipakita ang alinmang bahagi ng kanilang katawan sa mga hindi nila kaanak. Sa lalaking hindi nila kaanak, maliban sa mukha, kamay at paa. Ang kanilang buhok, leeg at iba pang bahagi ng kanilang katawan ay kailangang natatakpan kapag sila ay nasa pampublikong lugar.
Ngunit sa paglipas ng mga taon, parami ng parami ang mga babae na nagpasya na labagin ang mga patakarang ito na malinaw na ikinagalit ni CDG. Sa sermon, sinabi niyang may banal na kapangyarihan nagsalita sa kanya at sinabing pinaparusahan ang bansa ng mga kalamidad tulad ng lindol. Dagdag pa niya, ang mga sakunang ito ay maiwasan lamang kung ang mga babae ay magsisimulang magdamit ng naayon at babalik sa kanilang relihiyosong pinagmulan. Tandaan, ang mga babaeng tinutukoy ay pumili lang magsuot ng masisikip na coat at scarf na bagyang nagpapakita ng buhok na bawal. Nang tanungin kung kailan tatama ang lindol sa Iran, sinabi ni CDG na hindi niya alam ang eksaktong petsa, ngunit tiyak na mangyayari ito. Iminungkahi rin niya na agad lumikas ang mga taga-Tehran o hindi bababa sa 5 milyon sa 12 milyon nitong mamamayan ang lumipad para mabawasan ang mga posibleng mamatay kapag may lindol. Ang kanyang mga pananaw ay inulit ng ministro ng kapakanan ng bansa na nagsabing ang panalangin at pagsisisi lamang ang tanging paraan upang maiwasan ang sakunang ito at ang mga kababaihang tinutukoy ay dapat magsimulang humingi ng kapatawaran para sa kanilang mga pagkakasala. Nagbabala ang mga seismologist sa pamahalaan ng Iran na malakas na lindol ang tatama sa Tehran. Kaya iminungkahi ng ilan na ilipat ang kabisera para maaligtas ang mas maraming buhay. Ayon kay CDG, kung hindi magsisisi at titigil sa kasalanan ang mga kababaihan ng Tehran, sila ang magiging dahilan ng malaking sakuna na magdudulot ng maraming pagkamatay at matinding krisis pinansyal na tatagan ng dekada. Bilang 3. Noong dekada ng 1900 at 20 iminungkahi ng Partidong Nasyonalista ng China ang pagtatayo ng malaking dam sa ilog Yangtze. Ang idea ng projektong ito na ngayon ay Yangtze River Three Gorges Water Conservancy Project ay ipinagpaliban ng ilang taon hanggang 1,953 nang napagpasyahan ang feasibility study at pagpili ng lugar. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtatayo nito ay upang makontrol ang mapaminsan ng pagbaha na nangyayari kapag umaapaw ang ilog. Ngunit magbibigay daan din ito para maging posible ang kalakalan sa loob ng bansa at maaari rin itong gamitin upang makalikha ng kuryente para sa ilang bahagi ng bansa. Maraming sumuporta, ngunit may ilan ding tumutol sa proyekto. Nag-alala sila na maaring gumuho ang dam at mahigit 1.3 milyong tao ang mawalan ng tirahan at posibleng pati ng buhay. Kung mangyari ito, maraming kilalang cultural at archaeological ang mawawala at mawawalan ng kabuhayan ang mga naninirahan sa tabi ng ilog. May teorya ring ang pagpigil sa 42 bilyong toneladang tubig ay maaring makasama sa planeta. Ayon sa mga tumututol, magdudulot ang tubig ng hindi natural na paggalaw ng mundo na magreresulta sa mga sakuna tulad ng lindol at pagguho ng lupa sa buong mundo na maaring magdulot ng pagkasawi o pagkawala ng tirahan ng marami. Iminungkahi na lang na gumawa ng serye ng mga dam sa halip. Mas maliit, madaling pamahalaan at mas kaunti ang kayang lamaning tubig kaysa sa mungkahing proyekto. Kayang mag-produce ng parehong dami ng kuryente, gaya ng malaking dam at epektibong makontrol ang pagbaha sa lugar. Hindi pinansin ang kanilang mga alalahanin. Gayunpaman, dahil sa kanilang pangamba, 40 taon na antala ang pagtatayo ng dam at nagsimula lang noong 1974. Kahit noon, patuloy pa rin ang mga problema sa proyekto. Nang maubos ang pondo, humingi ng loan ang pamahalaang Chino sa World Bank. Pero tinanggihan dahil sa pang-ambang magdudulot ng suliraning pangkalikasan ang dam. Natapos ang unang yugto ng konstruksyon noong 1977 at noong 2003 nagsimunang mapuno ang imbaka ng tubig. Dahil dito, umabot sa 1,200 mahahalagang puok archaeological ang tuluyang nawala. Natapos ang pangunahing pader ng dam noong 2006 at makalipas ang 10 taon matagumpay na natapos ang proyekto. Noong 2024, kumalat ang isang viral na pahayag na nagsasabing ang tubig sa Three Gorges Dam ang naging sanhi ng pagbagal ng pag-ikot ng mundo. Sinuri ang pahayag at napatunayang totoo. Ngunit natuklasang halos walang epekto ang pagbabago dahil ang mundo ay umiikot lang ng mas mabagal ng 0.06 microseconds kaysa sa normal. Nagbigay ito ng ginhawa sa milyon-milyong tao sa mundo.
Ngunit gaya ng madalas mangyari, ilang mga tagasunod ng teoryang sabuatan ang tumangging tanggapin ang datos na ito at nagsimulang maglabas ng mga kakaibang pahayag tungkol sa kung ano talaga ang kanilang pinaniniwalaang nangyayari. Ayon sa kanila, ang sobrang tubig na nagdulot ng imbalance sa pag-ikot ng mundo ay nakaapekto na sa mga pattern ng panahon. Naniniwala rin sila na ito ang naging sanhi ng ilan sa mga pinakabagong lindol at mga natural na sakuna. Gayunpaman, wala silang maipakitang ebidensya upang suportahan ang teoryang ito. Ayon sa NASA, likas na pabago-bago ang pag-ikot ng mundo at ang pang-ambang negatibong naapektuhan ito ng Three Gorges Dam ay isang teoryang walang matibay na basehan. Pangalawa, sa loob ng maraming siglo, nabighani ang mga tao sa kalangitan sa gabi at matagal nang pinag-aaralan ng mga eskolar ang mga bituin. Marami na tayong natutunan tungkol sa solar system at sa iba pang mga solar system na milyon-milyong light year ang layo. Ang mga planeta na Mercurio, Venus, Mars, Jupiter at Saturno ay kilala na natin mula pa nung sinaunang panahon. At ito ay dahil nakikita sila sa kalangitan sa gabi gamit lamang ang ating mga mata. Pero ang ibang mga planeta ay napatunayang mas mailap. Noong 1781 natuklasan ni William Herschel ang Urano gamit ang teleskopyo. At noong 1848 natuklasan ni Johann Galle ang Neptune matapos niyang pag-aralan ang mga gawa ni Urbain Le Verrier at John Couch Adams. Natuklasan ni Clyde Tombaugh ang Pluto noong 1930 ngayon itinuturing na itong dwarf planet imbes na planeta. Simula noon, pinag-aralan natin ang kalawakan hanggat makakaya natin. May ilang naniniwala sa mga teorya ng sabuatan, kabilang ang isang kilalang astronomo na naniniwalang mali tayo tungkol sa isang partikular at mahalagang aspeto ng sarili nating galaksi. Ang astronomang si Paul Cox ay nagbigay ng ilang kontrobersyal na pahayag tungkol sa ating araw at naniniwala siyang ang National Aeronautics and Space Administration o NASA ang may kagagawan nito. Kahit di pinansin ng marami ang kanyang kakaibang pahayag, may ilan pa ring naniwala dahil sa kanyang reputasyon bilang respetadong astronomo. Nagbigay ng kontrobersyal na pahayag si Cox noong Hunyo 2016 sa isang 8 oras na live show tungkol sa pagdaan ng Merkuryo sa harap ng araw. Ang palabas ay ipinalabas sa SLU website, ngunit nagkaroon ng di inaasahang direksyon. Habang tinatalakay ang posisyon ng Merkuryo sa screen, bigla niyang sinabi, baka iniisip mo, ano yung malaking bilog sa tabi ng araw? Pabiro niyang sinabi na ang mga manonood ay tumitingin sa pangalawang araw ng daigdig at baka karamihan ay hindi alam na ito'y umiiral. Nagulat agad ang mga manonood sa kontrobersyal na pahayag. Unay inisip ng ilan na nagbibiro si Cox, ngunit kalaunan ay naging malinaw na seryoso siya. Sabi pa niya, ang pangalawang araw ay madalas itinatago ng ilang ahensya gaya ng NASA sa publiko. Ngunit hindi niya nabanggit ang pangalan ng iba pang mga ahensyang sangkot sa nakakakilabot na planong ito. Tulad ng inaasahan, mabilis nag-ingay online ang mga pahayag na ito. Agad nag-post ang mga blogger ng conspiracy theory tungkol sa ikalawang araw na ibang dekada nang itinago raw sa atin. Habang ang iba ay nagpakalat sa social media na niloko umano tayo ng gobyerno noon pa. Ang problema sa conspiracy theory na ito ay iminugahi ito ng isang taong respetado noon sa kanyang larangan at may maraming sariling pananaliksik. Dahil dito, mabilis sumabay ang mga naniniwala sa conspiracy theory at pinaha ang internet ng balitang di umano'y panlilinlang. Mabilis na itinama ng mga kapwa-astronomo ni Cox na ang bagay na tinutukoy niya noong ginawa niya ang mga komentong iyon ay ang planetang Mercury na siyang pinag-uusapan niya mula pa noong una. Tinanggihan ng ibang astronomo at eksperto ang kanyang pahayag at sinigurong iisa lang ang araw at walang ganitong bagay sa kalangitan na itinatago sa atin. Numero 1. Karamihan sa atin ay pamilyar sa terminong Big Brother. Ang parida lang unang ginamit sa nobelang dystopian na 1984 na isinulat ni George Orwell noong 1948 at itinuturing pa rin na isang obra maestra hanggang ngayon. Sa aklat, inilalarawan ni Orwell ang hinaharap na pinamumunuan ng isang pamahalaan sa buong mundo. Panahon ito ng paniniil kung saan ang publiko ay pinipilit sumunod o dinadala sa lihim na silid
silid isang daan at isa kung saan sila lalabas na wasak ang espiritu at isipan. Ang pinakatumatak na aspeto ng aklat ay ang lahat ay laging binabantayan at ang kahit isang maling hakbang o gawa ng pagrerebelde ay tinutugunan ng matinding pagpaparusa. Sa totoong mundo, maraming tao ang natatakot na nagiging realidad na ito dahil makikita na ang mga security camera kahit saan. Napatunayang tinitiktikan ng mga gobyerno sa mundo ang sarili nilang mamamayan. Isang magandang halimbawa nito ay kapag may nag-uusap tungkol sa pagbili ng bagong produkto kasama ang isa nilang kaibigan ng harapan o personal. Tapos makikita nilang may mga advertisement na ng mismong produktong iyon sa kanilang smart device makalipas lang ang ilang minuto. Dahil sa mga whistleblower, napatunayan na matagal na nakikinig sa mga tawag sa telepono ang NSA at iba pang ahensya. Kahit lagi nilang itinatanggi ang pagsira sa privacy ng tao sa ganitong paraan. Ang resulta nito ay ang pagtaas ng paranoia sa karamihan ng tao, lalo na't karamihan sa atin ay kailangan ng ating mga device tulad ng cellphone at laptop para kumita ng pera at makipag-ugnayan sa ating mga mahal sa buhay. Nagsimulang dumami ang mga conspiracy theory tungkol dito nung unang bahagi ng dekada, 2000 nang ianunsyo na unti-unting aalisin ang analog TV at papalitan ito ng digital TV. Ang Alemanya ang unang bansa na sumunod. Pinatay ang lahat ng terrestrial analog signal noong 2003. Nagdesisyon ang gobyerno ng Estados Unidos na patayin ang analog signals noong 2009 at kinumpirma ang internasyonal na deadline para sa pagpapalit ay 2015. Ginawa ang pagpapalit para mailaan sa ibang gamit ang analog spectrum. Mailalaan ito sa pagsasaimpapawid ng mga serbisyong 4G at 5G. Pero ang paglipat sa digital ay magbibigay rin sa mga manonood ng mas malinaw na larawan at tunog habang pinapanood nila ang kanilang mga paboritong palabas. Bukod dito, papayagan ng digital tech na mas maraming channel ang sabay na mapalabas sa parehong frequency. Para sa karamihan ng tao, nakakatuwang balita ito dahil mapapanood na nila ang kanilang mga palabas sa mas mataas na resolusyon. Pero hindi lahat ay sang-ayon na maganda ito. Tinututulan nila ang ideya na wala silang pagpipilian, kundi lumipat, at nararamdaman nilang may mas madilim na nangyayari sa likod nito. Nagsimimulang maglabas ng mga kakaibang pahayag ang mga naniniwala sa mga sabwatan, at marami ang nagsimulang sumang-ayon sa kanila. Nag-aalala sila na ang mga bagong digital na TV na kakailanganin para makapanood ng telebisyon ay maaaring may mga nakatagong kamera na susubaybay sa bawat galaw natin habang nasa bahay o opisina tayo. Pati ospital, gusali ng gobyerno, at ibang pampublikong lugar, gaya ng bar at restaurant, ay diligtas. Sa oras na ganap ng maisa katuparan ang pagbabago, halos buong mundo ay sasailalim na sa 24 na oras na pagmamanman at mawawala na ang privacy. Maaring gamitin ang impormasyong ito sa maraming paraan, tulad ng pag-aanunsyo at pangkalahatang paniniktik. Sa kabila ng mga pahayag na ito, karamihan sa mga tao ngayon ay may digital TV. Marami pa rin ang hindi komportabel sa bahay dahil pakiramdam nila ay laging binabantayan ni Big Brother. Salamat sa panunood, mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell para updated kayo sa uploads. Ako si Top 5 Unknowns. Magkita tayo sa susunod.